Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. Matapos kang sabihin ni Ramon na sumama na sa mansyon si Marites upang patotohanan na hindi talaga si Tanggol ang kinikilala nitong anak, ay tila napaghandaan na ito ni Olga at David. Dahil naunang pumunta si David sa mansyon, ay sinabi nito kay Olga na nagkita si Ramon at ang kanyang nanay Tess. Tinanong nito kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit tinawanan lamang siya ni Olga at sinabi na matapos siya nitong hamunin at insultuhin, ngayon umano ay hihingi siya ng tulong. Wika ni David na sa oras na malaman ni Ramon na hindi talaga siya si Tanggol, ay idadawit niya nga daw ang pangalan ni Olga. Matapang namang sinabi ni Olga na gawin ito ni David at titiyakin niya umano na malilinis niya ang kanyang pangalan pag nagkataon. Nagawa niya pang asarin si David na kung handa na daw ba ito na mawala sa kanya ang lahat. At hindi lang yon, dahil paniguradong tutuluyan ito ni Ramon sa oras na dumating si Marites sa mansyon. Kaya naman parang aligaga si David at halos di mapakali habang nasa malayo ay nakita niya na paparating si Ramon. Nagtaka siya at kinabahan dahil baka kasama ang kanyang nanay Tess. Galit na galit siya kay Olga at bakit umano nito hinayaan na magkita si Ramon at ang kanyang inang si Marites. Sumagot si Olga na karma ito kay David dahil masyado nga daw itong naging kampante at nagpakasasa sa kanyang pera. Sa kabilang banda, tumawag si Michael at sinabing may nakita silang sasakyan. Sinabi ni Reggie na alam na nito ang kanyang gagawin at susunod na lamang sila ni Tisay sa mga ito. At habang nagsusugal si Tisay ay nakita ito ni Enteng at itinuro ito kay Tanggol. Agad na nilapitan ni Tanggol si Tisay at sinabing ang lakas ng loob nitong pumunta doon matapos silang lokohin ito. Sumagot naman si Tisay at sinabi na kung makaasta umano itong si Tanggol, akala mo'y siya ang nagmamay-ari ng pasugalan. Kaya naman dito sinabi ni Sebio na si Tanggol naman talaga ang nagmamay-ari ng pasugalang yun. Dito nga ay sinabi ni Tanggol na napahiya umano itong si Tisay. Dito na tumawag si Reggie ng backup matapos sabihin ni Tanggol na kapag hindi siya nito binayaran ay hindi makakaalis sila Tisay. Dumating na nga ang backup ni Tisay at sinagawan si Tanggol at dito nagkagulo sa loob ng pasugalan at nakipaglaban ang grupo ni Tisay laban sa grupo ni Tanggol. At habang nagkakagulo ay kinuha na ni Michael ang pagkakataon na kunin ang sasakyan ni Tanggol. At nang kinuha ni Tanggol ang kanyang baril at itinutok sa mga kasamahan ni Tisay, ay dumating naman itong si Enteng at sinabi na may problema dahil nawawala ang kanilang sasakyan. Kaya naman sa kanilang paglabas ay nagtanong si Divina kung wala bang nakakita kung sinong tumangay ng kanilang sasakyan. Sumagot si Tanggol na alam na niya na mga kasabot ni Tisay ang tumira at alam niya kung saan ito makikita. Dumako naman tayo sa mansyon kung saan nakita ni David si Marites kasama si Ramon. Alam niyang mahina ang loob ni Marites kaya inunahan niya ito at sinalubong. Sabay bulong na kapag malaman ni Ramon na hindi siya si Tanggol ay papatayin siya nito at tiyak makakarating sa kanyang Tate Rigor na nakikipagkita ito kay Ramon. Kaya ang lagay dito ay parang binablockmail niya ang kanyang nanay Tess para pagtakpan ang kanyang pagpapanggap. Ngunit mababawi pa kaya ni Marites ang kanyang mga naunang pahayag kay Ramon kung saan nakita na nito at sinabi niya na hindi ito ang kanilang anak. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa seryeng ito. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito lang sa FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.